mahirap maniwala na yung 18 yon, lahat sila, alam nila lahat. Yung May personal. nakasulat. Mga kababayan, tama nga po ang sinasabi ni Atty. Balikod na maliit lang ang tsansa na ito po ay imbestigahan ni Boying Rimulya ang isinumiti nilang affidavit sa Office of the Ombudsman. Ito, pakinggan nyo. Kasi ngayon pa lang, inamin din mismo ni Boying Rimulya na hindi niya pa nabasa ang affidavit ay nag-conclude na, tinawag na canard or kasinungalingan, guni-guni lamang yung mga affidavit na isinumite ng 18 Brave Marines. Ito pakinggan natin. It never happened. Oh, Di ba? No. At saka pag labing Ano walo. yung personal knowledge yun? Ano ba tawag dyan? Is a made-up story. Hindi. Canard. Canard ako. bigat. It's ano? Oh. Hindi, yun nga. Gusto ko, tumistigo yung 18 sa Senado. Sige, Yes. tumistigo Tama sila. yun. Oh. May baabad ba? May affidavit daw pinirma? May pinadala na affidavit? Totoo ba? Pinirma. Di ba pumirma nga sila 18, di ba? Pero may affidavit nga. Tapos may binigay Nagsubmit nga sila sa affidavit. Office of the Ombudsman eh. So, Tapos separate ito doon, yung amount na to, pinag-uusapan, is separate doon sa pinag-uusapan sa Senado. iba ba? Iba ba yun? Iba ba? Ito. In addition to. Ito. Ay naman, oh. At saka, pag kayong lahat, 18, pumunta doon sa sinasabi niyo na polo townhouses, baka magkagulo kayo doon, ha? Oo. Kasi Kasi napakarami every ninyo. so often, pupunta kayo doon. Oo. Napakarami. Para yung renade na yung Townhouse. Manila Polo townhouses. Oo. Pag 18 kayo. Basta nagsalita na si Ombudsman is pure canard. Ano yung canard? Hindi, paano lang talaga, mahirap maniwala na yung 18 yon, lahat sila, alam nila lahat. Yung May personal. nakasulat. Doon sa affidavit na yun. Oo. At saka imposible mangyari, siguro. Kung babasahin mo, Ombudsman. Hindi, it's possible na nagsama sila minsan, na 18 sila, Nagkwentuhan. nagkwentuhan, pero para magkasama sila sa bawat lakad doon. At alam nila lahat yung Alam mga nila lahat na sinasabi doon. ron. Medyo... iba na yun. Gusto ko nga tanong. 18. Ito mga gonggong na ito, puro marites lang mga kababayan po natin. Nagbibigay na sila ng kanilang konklusyon, no? Nagbibigay na po sila ng kanilang sariling opinion, pero ang totoo niyan, hindi nila nabasa yung mga affidavit ng 18 Marines, yung Brave 18, hindi nila nabasa. Hindi pa nila alam kung anong laman ng affidavit, inag-conclude na sila. At ano pa yung maaasahan natin dito kay Boying Rimulya? Siya nga mismo ikasama sa di umano'y na deliveran ng mali-malitang pera. So, imbestigahan niya ba yung kanyang sarili? Malamang hindi po yun, mga kababayan natin. Kaya kung magsasabi siya na canard, sinungaling or chismis lamang, itong mga affidavit ng mga Marines, matik na yan. From the start, alam na po ng mga Marines, alam na po nitong si Attorney Libby Balikod na walang mangyayari ito. Pero isinabit niya pa rin, at least, no, ginawa niya pa rin yung yung tamang proseso. At itong pagbibigay ng komento ni Boying Rimulya at sinasabing kasinungalingan, pinagdududahan itong 18 Marines. So alam na po natin na wala pong mangyayari sa Ombudsman. Wala pong mangyayaring investigation. And Boying Rimulya is tuta ni Bongbong Marcos and Martin Romualdez. So sila yung mga tinuturong mastermind doon at nadeliveran ng mali-malitang pera. Sa ngayon pala, nakita natin yung reaksyon ni Boying Rimulya. Galit na. Hindi pa yan nabasa ang affidavit. At kung ano-ano pa ang kanilang pinagsasabi. So may sinasabi pa sila na ito po ay parte ng isang planong destabilization. So halos pari-pareho yung kanilang linyada. So nakakapagtaka, bakit iisa lang yung kanilang script? No, destabilization. Sinisilip nila yung kredibilidad ng mga Marines, yung dating position nila sa Marines, kung bakit sila natanggal sa Marines o bakit sila nagretiro. Ito yung kanilang pinag-iinitan. Hindi nila tinitingnan kung itong 18 ito, itong 18 ito, ay totoo po ba na naging security guard, naging bagman ni Saldico. Kasi kung totoo, wala na dapat question dyan. No? Regardless man kung ano yung kanilang dating trabaho, ano yung kanilang naging issue doon, kung mayroon man silang mga personal na issues, wala na tayong pakialam doon. Ang siguraduhin lang po sana nila, no, kung totoo ba silang nagtrabaho kay Saldico. And kung nagtrabaho sila kay Saldico, confirm. May mga litrato sila, may mga hawak silang picture, no? May mga report sila, may mga GC sila na magpapatunay na talagang may transaksyon na nangyayari. Ibig sabihin, sila talaga yung mga nagde-deliver ng pera. At kung may magsasabi na sila ay nag-deliver kay ganito,
kay Boyeng, kay Erwin, no? Kay sino pa? Kay Fernandez, kay Avante, so ang dami-dami, Luistro, kay Franz Castro, di ba? Kay Chihuahua. So, kung may magsasabi niyan, walang iba kundi sila. Dahil sila yung mga nagdala ng mali-malitang pera kay Kimbo. Di ba? Kaya malinaw po mga kabayan po natin. Zero chance na uusad ang investigation sa ombudsman. Bakit? Ngayon pa lang nagsasabi na si Boyeng Remulla na ito ay canard lang, chismis lang. Ito ay kasinungalingan. So wala na talaga tayong maasahan. O nakita mo na po, Attorney Levy Balicod. At ang sinasabi nilang dapat imbestigahan ito. Dapat humarap sila sa Senado. Ihandang-handa na po yung 18 na Marines. O kahit kasuhan nyo pa po, sabi nila, handa po silang humarap sa anuman na mga negatibong akusasyon sa kanila. Abangan natin mga kababayan. Matik na yan. Boyeng Remulla, wala tayong maasahan dyan. Sinasabi niya ngayon. Aminado siya na talagang ayaw niya, no? Ayaw niya na tanggapin at walang maasahan talaga. Mo, pinagkikwentuhan na nila, kakantsawan lang po nila. No? So, matik yan. Na yung plano nila is i-dismantle at sirain itong Brave 18 Marines. May 12 pa, Boyeng Remulla. Kaya, abangan pa natin yung paglabas ng 12 na yan. So, yan lang muna. Maraming salamat. Paki-like na lang po ng video ito. Comment na rin kung ano po ang inyong opinion patungkol po sa isyong ito. Salamat.